Gusto kong bigyan ng emphasis itong topic na to na para malinawan ang marami. Kasi ito yung itinago na hindi ipaniliwanag ng maayos nung ibang mga tao. Kasi maraming mga tao na nagkaroon ng inis at galit sa akin sa ngayon. Na na hindi na ugat kung bakit nagkaganon ano. Kasi guys, yun nga, merong mga taong naalis sa grupo namin, nagmumuo ng sarili. Especially yung Sarili Miss na. Nins, Na nagkaroon especially na ng yung, division ngayon. Go ahead. at saka yung nagagalit sa'yo yung may mga emotional attachment May kay mga emotional attachment kay Mr. Han Yun. At the same time, they did not know or they haven't known the real reason bakit ako Yun, nagkaroon nagagalit din sa kapatid. conflict with that specific person. Ang alam lang kasi nung iba na naging war freak ako, palaaway ako sa live ni Mr. Hanjun. But the root cause bakit ako nag-confront, actually ang nangyari doon was a confrontation to a person whom naghinala kay Mr. Han Ji-hoon na siya yung head of scamming. And yun nga, sabi ko sa inyo, from the beginning of my vlog, I've been saying that this person is innocent. Actually, yun nga prince ng UAE is having the same situation as Mr. Han Ji-hoon, meaning they are stealing those scammers are stealing pictures of the Prince of UAE. And then, ito din, ang pictures nito at videos to scam people. So, that's what I have been vlogging and that's what I have been telling to people na inosente itong taong ito dahil ginagamit lang ng mga scammers yung pictures niya at saka videos niya. So, ang nangyari nun, there was one active viewers of my vlog and then active sa pag-comment, active sa lahat ng bagay pagdating sa vlog ko, no? Lahat ng videos pinapanood. And then, I noticed, sir, na talagang medyo buti hindi kayo nagsasalita. Ba't hindi kayo nagsasalita? Hindi, ito na nga. So, ang nangyari, so very active siya, and then she messaged me personally. Nagtanong na may alam ka ba sa Korean, na biktima ka ba, ganun. She's asking me some questions, no? So, I answered her politely. And then, nakita ko, since she's very active, parang ganun yung parang urge niya to participate sa vlog ko. And then, meron akong page na na-create in relation dito sa vlog ko. Parang extension siya sa isang platform sa Blue Up. So, I offer or I ask her if she wants to be moderator of this page na kinirate. And she's very much willing to do that. So, talagang super active siya, even answering questions ng mga victims, ganyan doon sa, yung mga nagjo-join doon sa vlog, Si tita ko po nasa Korea. Okay, that's good. And then, so, yun, one time, she messaged me, no? Nung moderator na siya. Then, sabi niya, may isi-share ako sa'yo. Sabi ganon. Sabi ko, ano yun? Doon na siya nag-start saying things about investigation ng mga scammers doon sa lugar nila, which is in Brazil. So, I'll specify the country. It's in Brazil. So, basically, that person is a Brazilian. So, ganon. And then, tumating na yung point ng conversation namin na sinasabi na niya, I sense that she's trying to influence me. Marami scenario na sinasabi na about this person and the group and the friends of this person are heading or we're heading the scamming, no? Ganun yung direktang sinabi niya sa akin. And ang pinalalabas niya is just pinalabas niya na meron siyang kinausap na, sabi niya, reporter or investigator. So that's part of the investigating team na mag-iimbestigat dun sa mga scammers, no? Na katulad ng naranasan ng current yung mga issue. So ito, they are suspecting talaga. And then na
ito nga, may statement pa rin siya. I posted it actually noon, no? Inaano ko lang to. Gusto ko lang din talagang malinawan ito. Kaya I separated yung yung recording nito para maibigay ko rin, maibigay ko yung piece ko just to clarify currently kasi lumipas na eh. Lumipas na yung issue na yon. Kumbaga hindi na nalaman ng mga tao kasi wala na eh, matagal na yung issue na yon. And then parang naungkat ngayon, inuungkat ko ngayon, bakit? It's because hindi ito na ipaliwanag. Ang alam lang nila, nagkaroon ako ng confrontation or sinabi nila, palaaway daw ako. But the truth is, the reason why, ano pong pangalan mo? Ninya po. Ninya po ang pangalan ko. Ang ano ko doon, gusto kong malinawan ng mga kinauukulan na yun yung dahilan po. Dahil yun pong mga suspicion po nung taong ayon ay gusto niya akong impluwensyahan. Na mag-agree ako na mag-say yes ako, good morning po Miss Mickey, na mag-agree ako sa sinasabi niyo or parang suportahan ka siya sa sinasabi niya na itong taong ito ay maaaring may yun nga may suspicion sila na itong taong ito may involvement po doon sa sa scamming process, no? Kaya nga nainis ako kasi nandun ka sa vlog ko and then you are trying to influence me. So what I did was yun nga, kaya nagkaroon ng malaking conflict, nagkaroon ng gradual conflict. It's because ang ginawa ko was to kick that person out of my blog. Lahat binlock ko siya. Ano? Binlock ko siya as inalis ko siya as a moderator, binlock ko siya sa vlog ko para hindi na siya makapasok. Kasi alam mo yun, iniisip ko kasi she will be influencing those people na nasa vlog ko at saka doon sa nasa GC. She will be influencing the people na sasabihin niya yung mga ganong senaryo sa akin. Sasabihin niya rin yun sa iba. And then of course, kung weak at walang mga tamang pundasyon, yung sasabihan niya, maaaring madala at magkaroon ng masamang pag-iisip sa taong ito. Mahahati. Kumbaga, ako ayokong mabahiran ng mga panahon na yon yung isip ko ng negatibo. It's because gusto ko magkaroon na ako ng kredibilidad at integridad sa pagbablog sa kanya na sinasabi kong inosente. Dahil ako naman may sapat na basihan kung bakit ko sinasabing ang taong ito ay inosente. Kasi bago po ako nag-start na mag-vlog po, no? Ako po ay nag-research po dito sa taong ito. Nag-research po ako ng mga bagay-bagay about love scam. So, I found out po talaga na meron po talaga mga personalidad na ninanakaw ang mga Nigerian para ninanakaw nila ang mga pictures at video para po makapang-scam ng mga tao. So, ganun po yung nangyayari po sa sitwasyon po ng taong ito. So, ang gusto ko pong bigyan ng emphasis dito ay ang ugat bakit po ako nagkaroon ng konfrontasyon doon sa taong yon. Then, ang nangyari po noon, of course, pumasok siya sa vlog ko. Ang idea ko is that's the time that she was able to know that this person, or nagkaroon siya ng enlightenment, that this person is innocente. And doon niya nalaman ang lihitan mo. Doon sa vlog ko mismo. Kasi pumasok siya sa vlog ka na naging moderator ko siya. And that person is now claiming to be parang 2022 pa daw po siya nagkakaroon. Good morning. Miss Lynn, thank you. 2022 pa nag-support. But she was able to, she entered my vlog. She became my moderator. And during that time, wala pang mga post about yung mga legitimate information. And she was supporting a different personality. So, but right now, wala na eh. Nasa ilalim na yung mga posts na yon. That was year 2023, no? So, mahirap na. Ang dami-dami ng mga video. So, no one can, unless talagang halukayin mo or hukayin mo yung mga previous posts. So, there was already a claim na ganito, ganon siya. So, during that time actually, thank you. Grabe, Miss Lee. Speechless na ako. Ayun, thank you po. Yun, the point is, yun nga, nagkaroon siya ng suspicion. Siyempre ako,
Mainis ako, syempre, bakit mo ako inu-influensyahan, di ba? And then,